Araling Panlipunan for Term 1, Week 8. Kahalagahan ng katangiang heograpikal sa pagunlad ng bansa. Matatag curriculum, bansang makabata, batang makabansa, with me, Teacher KMT. Magandang araw mga bata! Ngayon ay pag-aaralan natin ang tungkol sa kahalagahan ng katangiang heograpikal sa pagunlad ng bansa. Mga kasanayan. Unang araw. Maikling balik-aral. Gawain. I-connect. Paano to? Suriin ang talata. Punan ng tamang sagot ang mga patlang mula sa mga pagpipilian sa kahon ng kaalaman. Ang mga salitang nakasulat sa mga ginupit na dekulay na papel upang mabuo ang wastong pahayag na nakasulat sa Manila paper. Katangian. Pagunlad. Archipelago. Pilipinas. Hiwa-hiwalay. Estratehiyang. Silangan. Pagdedepensa. Pinagkukunang yaman. Heograpiya. Malalaking. Ngayon ay basahin at kumpletuhin ang pangusap. Magaling. Ang heograpiya ay tumutukoy sa pag-aaral ng katangiang pisikal ng lugar tulad ng lokasyon, hugis, sukat, lawak, klima, anyong lupa, anyong tubig, at iba pang pinagkukunang yaman. Kasunod na bahagi. Basahin at sagutin. Tama. Ang estratehiyang lokasyon ng Pilipinas ay angkop sa pagdedepensa laban sa pananalakay ng mga bansa sa silangan. Kasunod na bahagi. Basahin at kumpletuhin. Napakagaling! Ang Pilipinas ay isang archipelago na binubuo ng maliit at malaking pulo na hiwa-hiwalay. Ito ay may maganda at di magandang epekto sa pagunlad ng bansa. Malaki ang epekto ng katangiang pangheograpiya o katangiang pisikal ng bansa. Ang pagiging archipelago kung saan binubuo tayo ng maliliit at malalaking pulong hiwa-hiwalay ay may maganda at di magandang naidudulot ito sa ating bansa. Lalong-lalo na sa larangan ng pagunlad. Paglinang sa kahalagahan sa pagkatuto sa aralin. Gawain, salidumay. Paano to? Pakinggan ang awiting salidumay ni Grace Nono. Pagkatapos ay sagutin ang mga pamprosesong tanong sa ibaba. Para sa unang bilang, batay sa awitin, ano-anong mga yaman ang nabanggit mayroon ang Pilipinas?
yamang lupa, yamang tubig, yamang puno, yamang hangin, yamang tao, yamang diwa, yamang malay, yamang kaluluwa. Pangalawa, sa iyong palagay, mayaman ba sa likas na yaman ang Pilipinas? Patunayan! Ang Pilipinas ay mayaman sa mga likas na yaman at karamihan sa ating mga mamamayan ay dito kumukuha ng ikabubuhay sa pamamagitan ng pagsasaka, pangingisda at iba pang gawaing pang-agrikultural. Paghawan ng bokabularyo sa nilalaman ng aralin. Paano to? Pagmasdan ang mga larawan at suriin at ilarawan ang katawagan ng mga ito batay sa iyong pagkaunawa. Tama! Ito ay bukal. Ito ay isang anyong tubig na nanggagaling sa ilalim ng lupa. Pangalawa, magaling. Ito ay ilog. Ito ay isang mahaba at makitid na anyong tubig na umaagos mula sa mga sapa o bukal. Pangatlo, magaling. Dagat. Ito ay malaking anyong tubig ngunit mas maliit kaysa sa karagatan. Ikalawang araw. Unang aralin, katangiang heograpikal ng bansa. Pagproseso ng pag-unawa. Gagabayin ka ng iyong guro para sa gawain na ito. Talakay natin, heograpiyang pisikal, klima at panahon. Ang klima ay ang pangkalahatang kalagayan ng panahon sa isang lugar. Samantalang ang panahon naman ay tumutukoy sa kalagayan ng kapaligiran. Upang malaman ang klima ng isang lugar o bansa, mahalagang matukoy ang lokasyon, topografiya o paglalarawan ng katangian ng isang lugar at hangin at katubigang mayroon ito. Ang klima ng bansa ay nakabatay sa kinalalagyan nito sa mundo. Ang Pilipinas ay malapit sa Ecuador at nasa mababang latitude kaya tropical ang klima nito. Matinding sikat ng araw ang nararanasan dito dahil direkta itong nasisikatan ng araw. Ngunit dahil sa pagiging insular o maritima nitong bansa o napapaligiran ito ng mga katubigang tulad ng Bashi Channel sa Hilaga, Celebes Sea at Sulu Sea sa timog, West Philippine Sea sa kanluran, at Kargatang Pasipiko at Dagat Pilipinas sa silangan ay nakakaranas pa rin ng mga malamig na klima na nagmumula sa hangin galing sa Kargatang Pasipiko at Dagat Kanlurang Pilipinas. Nararanasan din ang iba't ibang klima sa Pilipinas dahil sa iba't ibang salik tulad ng temperatura, taas ng lugar, galaw ng hangin,
at dami ng ulan. Kung kaya may 4 na uri ng klima ang Pilipinas ayon sa dami ng ulan. Dahil sa mainam na klima ng Pilipinas, iba't ibang hayop at halaman ang nabubuhay dito. Sagutin ang mga gabay na tanong. Una, ano ang klima? Ano ang pagkakaiba nito sa panahon? Pangalawa, paano nalalaman ang klima ng isang lugar? Pangatlo, ano ang klima ng Pilipinas? Bakit? Pang-apat, bakit nakararanas ng iba't ibang klima sa Pilipinas? Ngayon ay dumako na tayo sa anyong lupa at anyong tubig. Ang anyong lupa at anyong tubig ay mga likas na katangian ng kapaligiran. Anyong lupa. Ito ay mga bahagi ng kalupaan na may iba't ibang anyo at taas. Anyong tubig. Ito ay mga likas na bahagi ng daigdig na may tubig. Narito ang mga halimbawa ng anyong lupa. Una, kapatagan. Ang kapatagan ay malawak na lupain na patag at mababa. Isa sa mga kilalang kapatagan ng bansa, ang kapatagan ng Gitnang Luzon. Pangalawa, bundok. Ang bundok ay ang pinakamataas na anyong lupa. Ang pinakamataas na bundok sa bansa ay ang Bundok Apo sa Davao. Ang pinakamahabang hanay ng bundok sa Pilipinas ay ang Sierra Madre na nasa gitnang Luzon. Ngunit ang kahabaan nito ay umaabot hanggang sa Timog Luzon. Nasasakop nito ang mga lalawigan ng Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, Quirino, Aurora at Quezon. Ang pinakamataas na tuktok na nararating sa Sierra Madre ay mga 2,000 metro mula sa pantay dagat. Pangatlo, burol. Ito ay mataas na bahagi ng lupa, ngunit mas mababa sa bundok. Pabilog ang hugis ng itaas nito. Pinakatanyag sa mga burol sa bansa ang Chocolate Hills na matatagpuan sa Carmen, Bohol. Pang-apat, talampas. Ito ay mataas na bahagi ng lupa, ngunit patag ang ibabaw. Ang lungsod ng Baguio sa Benguet na matatagpuan sa gawing hilaga ng Luzon ang pinakatanyag na talampas sa bansa. Panglima, bulkan. Isang mataas na anyong lupa na may bunganga sa tuktok nito. Minsan, naging aktibo ang isang bulkan at ito ay pumuputok. Nagbubuga ito ng kumukulong putik, abo at malalaking bato. Ang bulkang Mayon ang pinakatanyag na bulkan sa Pilipinas. Ito ay matatagpuan sa Legazpi, Albay. Samantala, ang Bulkang Taal ang pinakamaliit na bulkan sa Pilipinas na matatagpuan sa Talisay, San Nicolas, Batangas. Pang-anim, Lambak.
Ang lambak ay patag na lupa sa pagitan ng bundok. Ang lambak ng Cagayan sa Hilagang Luzon ay isang halimbawa nito. Ito ay binubuo ng mga lalawigan ng Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya at Quirino. Ito ay nasa pagitan ng bundok Sierra Madre sa baybay ng karagatang Pasipiko at bundok Cordillera sa kanluran. Talakayin din natin ang mga halimbawa ng anyong tubig. Una, talon. Tubig na umaagos mula sa mataas na lugar tulad ng bundok. Halimbawa nito ay talon ng Maria Cristina. Pangalawa, lawa. Anyong tubig na halos napapaligiran ng lupa. Halimbawa nito ay ang lawa ng Taal. Pangatlo, ilog. Mahaba at palikulikong anyong tubig na tumutuloy sa dagat. Hindi maalat ang tubig dito. Halimbawa nito ay Ilog Cagayan. Pang-apat, kipot. Makipot na anyong tubig na nagdurugtong sa dalawang malalaking anyong tubig. Halimbawa nito ay kipot ng San Juanico. Panglima, channel. Makitid na anyong tubig na nag-uugnay sa dalawang mas malalaking anyong tubig. Pang-anim, golpo. Malawak na bahagi ng dagat na bahagyang napapaligiran ng lupa at may bukana patungo sa karagatan. Halimbawa nito ay Golpo ng Lingayen. Pang-pito, look. Maliit na bahagi ng dagat na pumapasok sa kalupaan at bahagyang napapaligiran ng lupa. Halimbawa nito ay Look ng Maynila. Pang-walo, dagat. Malawak na anyong tubig na mas maliit kaysa karagatan. Halimbawa nito ay Dagat Pilipinas o ang Dagat Celebes. Pang-siyam, karagatan. Pinakamalaki at pinakamalawak na anyong tubig sa daigdig. Halimbawa nito ay karagatang Pasipiko. Ikatlong araw. Ikalawang aralin. Pagkakakilanlang Geograpikal ng Pilipinas. Geograpiyang pantao. Pagproseso ng pag-unawa. Gagabayin ka ng iyong guro para sa gawain na ito. Talakayin natin ang tungkol sa populasyon. Ano nga ba ang populasyon?
Ayon sa sosyolohiya, ito ay katipunan ng mga tao. Bilang ng mga tao na naninirahan sa isang tiyak na lugar o rehiyon. Calabarzon ang rehiyon na may pinakamaraming populasyon. CAR o ang Cordillera Administrative Region ang rehiyon na may pinakakaunting populasyon. Ano ang agrikultura? Ang agrikultura ay sektor ng ekonomiya na nakatuon sa pagtatanim ng mga pananim at pag-aalaga ng mga hayop upang makagawa ng pagkain, hilaw na materyales at iba pang produktong kailangan ng tao. Gawain. Pipiliin kung ang subsektor ng agrikultura kung ito ay paghahalaman, paghahayupan, paggugubat o pangingisda. Para sa unang bilang, ano ang tamang sagot? Magaling, pangingisda. Pangalawa, tama, paghahayupan. Pangatlo, tama, paggugubat. Pang-apat, napakagaling, paghahalaman. Sagutin ang mga sumusunod na katanungan. Una, ano-ano ang sektor ng agrikultura? Magaling, pagsasaka, pangisda, paggugubat, at paghahayupan. Pangalawa, bakit sagana ang Pilipinas sa isda, halaman, gubat at hayop? Mahusay! Sagana ang Pilipinas sa isda, halaman, gubat at hayop dahil sa mayaman nitong likas na yaman. Magandang klima at napapalibutan ito ng dagat na nagbibigay ng iba't ibang uri ng yamang tubig at lupa. Ano naman ang industriya? Ang industriya ay isang sektor ng ekonomiya na lumilikha o gumagawa ng mga produkto at serbisyo sa pamamagitan ng pagproseso ng mga hilaw na materyales at paggamit ng paggawa, makinarya at teknolohiya. Ang mga subsektor ng industriya ay pagmamanupaktura. Ito ay ang proseso ng pagbabago ng mga hilaw na materyales sa pamamagitan ng kamay o makina upang makalikha ng mga produktong magagamit. Pagmimina. Ito ay kung saan ang mga metal, di-metal at enerhiyang mineral ay kinukuha at dumadaan sa proseso upang gawing tapos na produkto. Utilities. Ito ay binubuo ng mga kumpanya na ang pangunahing layunin ay matugunan ang pangangailangan sa tubig, kuryente, telecommunication at gas. Konstruksyon. Ito ay isang prosesong binubuo ng paggawa, pagtayo o pagbuo ng infrastruktura. Kabilang dito ang gusali, estruktura, tulay at kalsada. Sa iyong palagay, bakit mahalaga ang sektor ng industriya sa kaunlaran ng bansa? Tama! Mahalaga ang sektor ng industriya sa kaunlaran ng bansa dahil nagbibigay ito ng trabaho sa mga tao, gumagawa ng mga produktong kailangan sa pang-araw-araw na buhay, at nakatutulong sa paglago ng ekonomiya ng bansa. Ika-4 na araw. Paglalapat at
pag-uugnay. Gagabayin ka ng iyong guro para sa gawain na ito. Pabaong pagkatuto. Balikan muli ang mga napag-aralang konsepto tungkol sa katangiang heograpiko ng Pilipinas. Gawing halimbawa ang aking barangay. Heograpiyang pisikal. Merong itong klima, panahon, anyong lupa, at anyong tubig. Para sa heograpiyang pantao, merong itong populasyon, agrikultura, at industriya. Pagninilay sa pagkatuto. Pamamaraang konseptual. Panuto, sumulat ng journal para sa kahalagahan ng katangiang heograpikal ng bansa. Pagsusulit. Panuto, punan ang graphic organizer ng pagkakakilanlang heograpikal ng Pilipinas. Isulat ang sagot sa sagutang papel. Narito ang mga tamang sagot. Para sa heograpiyang pisikal. Una, klima. Pangalawa, panahon. Pangatlo, anyong lupa. Pang-apat, anyong tubig. Para naman sa heograpiyang pantao. Una, populasyon. Pangalawa, agrikultura. Pangatlo, industriya. Mahusay mga bata! Ano ang mga natutuhan mo sa araw na ito? Ngayong araw na ito, natutuhan ko ang tungkol sa katangiang heograpikal ng bansa at ang pagkakakilanlang heograpikal ng Pilipinas, heograpiyang pantao. Maraming salamat sa pakikinig mga bata! Sana ay may natutuhan kayo. Huwag niyong kalimutan, pindutin ang like, share, at subscribe.